Baras! Baras Rizal! Baras! Magigay tayo lahat! Magingay para kayo! Para kay Rafia! Rafia! Raffian nga pala para sa di pa kilala. Yo, what's up? What's good? What's poppin'? Ako nga pala si Raffian at nandito na naman kayo sa aking YouTube channel. Yeah. Yun, maraming salamat ulit sa pagpunta dito sa aking channel, sa pakikitambay at sa pakikisama sa aking trip. Yun, maraming salamat. At yun, nandito na naman tayo sa bagong episode. Episode 61 ng Rafsed. Siguro sa tingin ko, bobolayin natin yung i-announce natin yung winners ng giveaway sa episode 66. Kasi 'di ba? Yun, antayin nyo na lang yun dun sa mga alam yung mechanics. Sa mga hindi pa alam, hanapin nyo lang, mahanap nyo yan. Pero yun, maraming salamat sa inyo. At bago ang lahat, shoutouts muna pala sa Hustler's Choice. Yan, check nyo. Ito ay pinadala nilang damit. Yan o. Angas yan, men. Meron pang back hit yan. Yan, tigas niyan. Yun, check nyo yung Hustler's Choice sa Facebook. Tapos yun, shoutout, supportahan nyo sila. Shoutouts din sa Black Manila, sa Crown Manila, at sa lahat ng mga may hustle. Supportahan natin yan sila. At kung meron din kayong gusto mga ipapromote na hustle, kung gusto nyo magpadala ng ano shit, pwede din natin, tatanggapin din natin yan. Maraming salamat sa inyo. Pero yun, huwag na natin matagalin pa para sa episode 61 ng Rafsed. Dapat papanoodin ko yung gusto ko na panoodin yung Jonas versus Saint Ice. Kaso medyo bago pa siya, kaka-upload lang sa Facebook, kaya ayoko munang panoorin pa kasi yun, para na lang din din sa flip top. Pero yun, panoorin na lang muna natin yung laban ni Jonas tsaka ni Plasma. Yeah! Classic din to, instant classic to nung napanood ko ng live. Youth Theater Makati, pang-anim na laban na ngayong gabi, pang-anim na laban ngayong taon, Flip Top 2024, mag-e tayo para sa parating natin laban, oh. Shoutout sa lahat ng mga represent Colab, Buenas, TMT VIP, Crown Manila, Crown Black Manila, RJC Hypebeat, syempre Flip Top official merch, silipin yan, Respect the Elements, at shoutout sa Flip Top staff at lahat. Supportahan nyo din yung mga merch ng Flip Top tsaka lahat ng collab. Solid lahat yan. MCs na bumubuo ng liga, no? Sa kanan ko, Quezon City represent, para sa inyo, mag-ihay tayo lahat para kay Plasma. Pag kumikitil ng buhay, iba-iba ang aking paraan. Pwedeng malinis na tahimik o pwede ring duguan. Pwedeng may sandata o sarili kong mga kamay. Minsan ay kinagahasa ko bago ko gawing bangkay. Mata sa mata. Sa kalawa naman, Bulian Cavite represent, para sa inyo, mag-ihay tayo lahat para kay Jonas. Dalawang higop pababa, buhok ay biglang tataas. Katawan na hinang-hina, ngayon ay ubod ng lakas. Kaluluwa'y tuwang-tuwa, mga matay luwang-luwa. Mga pangapanay uga na parang biglang kakalas. Shoutout sa aking pinakamamahal na asawa, syempre, no? Lindo Mala. Sex tayo mamaya. Shoutout sa 3J, Asing Uprising. Nanalo ko ito, si Plasma. Yun, supportahan din natin yung mga music ng mga MCs. Yun, game na. Pinili mo din sa na si pandesal. Jonas. Tig 2 minuto dapat, pero lang tournament battle naman to. 5 ang hurado natin, pakinggan natin. Unang banat, second side, 12. Jojo. Sir Plus, maraming salamat. Thank you. Sino pumunta rito para manood? Para manood! Yes, nasahan ko talaga yan. Boss Arik, maraming salamat lagi sa pagkakataon.
Alam mo bang hindi pa rin ako makapaniwala hanggang ngayon? Kasi Jonas lang ako. Jonas lang ako. Pero binigyan ako ng plasma, mga chong. Isang alamat sa battle rap na kilala bilang sino ba yon? Ang tagal mo na sa flip top, hindi ka pa rin sikat? Ano ba yan? Ikaw lang ang kilala kong may followers na ayaw kang sundan. Ako, simple lang. Pero alam mong kakaiba. Di ako nandudukot ng laman pero nakuha ko loob nila. Pag eto naging mandurukot sa baklaran, matindi to. Magugulat ka na lang bigla, wala na yung kidney mo. Ang pangit mo siguro ka, banding. Yung tipong nag-iinuman kayong magkakagrupo, ang saya niyong nagkukwentuhan, bigla siyang magbabagsak ng ulo. Tangina kasi neto, feeling niya horror siya. Horror ka? Horror ka? Hindi ako matatakot sa'yo. Mas nakakatakot pang makita yung pinagkakautangan ko. Kasi sino bang matatakot dyan sa itsura mong ang kulit? Tignan nyo yung katawan, ang laki ng tiyan, tas walang puwet. Tignan nyo! Tignan nyo! Hindi ako sinungaling. Ganyan na ganyan yung katawan ng mga chismosa dun sa amin. Tapos gusto mo katakutan ka dyan sa napili mong imahe? Kahit si Lord natatawa nung ginagawa ka eh. Sabi ng Diyos, malapit Tapos kay ko na- Jonas para mga ganun-ganun lang pero nakakatawa no? Tanganang yan. Haha, ganun lang. Pero kung paano niya kasi parang kinikengkoy na nung simula pa lang na ultimo yung mga simpleng kung adlib man yun o kasama sa pagpapractice niya. Nakakatawa na talaga agad kasi effective na yung mga nauna eh. Kumbaga dahil sunod-sunod yung tawa, parang yun yung nagiging parang bagsakan ng tawa na yun eh. Parang yun yung inaantay nilang moment para tumawa talaga ng tuloy-tuloy. Ganun. Ewan ko na gets nyo yun. Si Paulo! Dagdagan ko lang ng tiyan. Sa tiyan pa ulit. Wag na sa puwet. Kaya kung ako sa'yo plasma, magbago ka ng estilo. Kesa manguha ka ng laman, magbawas ka ng kilo. Niyaya na to dati ni Apok mag-gym, kaso nga lang to, sablay. Habang nagbubuhat siya ng dumbbell, may burger siya sa kamay. Sinubukan na rin niyang mag-jogging. Hindi rin nakatagal. Puta, bigla-biglang humihinto pag nakakakita ng inasal. Di ba, nagsumba ka na rin? Tapos di naging effective. Putang inan to, sa kada 8 counts, umiinom ng soft drinks. Ngayon, alam nyo ng lahat kung bakit siya ganyan. Panay dukot ng laman ng kanyang napiling paraan. Di niya kasi makuha yung pangarap niyang kisig at timbang, kaya dinaan na lang sa pagkata yung inggit niya sa katawan. Kaya ako sasabihin mo sa amin na yung estilo mo, technical. Alam mo kung anong masasabi ko dyan, plus, typical. Parang lugaw lang nga kung susumahin yan at sumatutal, lalagyan lang ng laman para masabing espesyal. Kaya sige, dukutin mo na laman loob ko at ipakita mo sa madla lahat ng mga natutunan mo sa paglilinis ng isda. Ano, solid yung mga rounds ni Jonas no? Tingnan mo sobrang 1 minute and 17 seconds yung reaction, di ba? Putang, gaano kaiksi lang yung round niya. Pero yun, solid round 1, di ba? Classic Jonas. Parang, eto na yung parang simula nung pag-angat niya talaga sa style niya. I mean, gano'n naman talaga na yung style niya dati pa. Pero yung kung paanong dalan-dala niya na yung sarili niya, yun na yung malapit sa kanya dito. Napanood namin ng live doon ng mga tropa ko kasi kung di ako nagkakamali, ito yung
laban, yung gabi ng laban ko kay Apok, kaya napanood namin. Pero ang tagal na din nun, kaya sobrang parang bago pa rin ulit sa akin. Kasi isa sa mga hinahangaan ko to si Jonas ngayon. Kaya shoutouts kay Saint Ice dun sa nagawa niya, putang ina. Kasi tingin ko nga kay Jonas, isa sa mga mahirap tibagin na kalaban ngayon. Pero yun, ganun naman talaga, expect the unexpected. Kaya shoutouts kay paring Saint Ice, congrats sa'yo, men. Yun, pero round 1 ni Jonas, yun, classic, sobrang ganda. Nabali niya kagad yung mga pwedeng gamitin ni Plasma na horrorcore type shit, tas nagawa niya na parang kengkoy-kengkoy lang, kaya solid. Yun, wala naman na masyado mahabang paliwanag kasi yun din yung isang maganda kay Jonas. Mabilis nating maintindihan, sobrang relatable ng mga sinasabi niya, kaya pasok agad sa panlasa natin. Hindi mo na kailangan mag-isip pa ng kung ano-ano, tatawa ka na lang. Yun yung style ni Jonas. Pero pakinggan natin yung round 1 naman ni Plasma. Yeah. Okay, game. Sa social media, ang isa sa pinaka-paborito kong gawin, i-like yung mga comments na 3GS squatting. Bakit? Balikan natin yung isang quarantine battle event. May alaalang masama. May pakain sa mga lumaban. Pero yung aking gana nawala. Handa na akong sumibog ng tapsilog. Kaso may nangyaring masagwa. Bigla mong tinanong kay Lipcram, Bayaw, anong tawag sa tae na basa? Maliit lang yung venue. Kaya kahit saan magpunta, rinig ang boses mong malakas. Dinugtukan mo pa ng bayaw. Ano naman tawag sa taing hindi nagpa-flash? Tanginang usapan yan, pwe. Nakakabwisit pag tumagal. Wala kayong tinatabla pero ang hilig yung mag-talk shit literal. At ikaw ang laging pasimuno. Sarap mong i-head kick, Brad. Hindi dapat Jonas pangalan mo. Dapat septic tank. Kaya tangina mo. Sa ganitong sining, huwag ka nang dumalo. Estilo mong kadiri, huwag nang ipilit sa kahit ano. Mga baon mo laging bano. Bakit nakasali pa to? Maliban sa tubig, ibubuhos ko aking galit sa tae na to. Polo na bagong hasa, madugo kang papaslangin. Rekta sa iyong baga, habang buong puso mo tong tatanggapin. At galit na galit ka sa horrorcore, di ba? Habang madugo kang papaslangin. Rekta sa iyong baga, habang buong puso mo tong tatanggapin. At galit na galit ka sa horrorcore, di ba? Palibhasa, matatakotin, umamin ka. Kapag nanonood ng horror sa sine, siya yung yumayakap sa kasama niya. Kadate mo, lagi naiirita, yung perang dala, nasasayang ng sagad. Hindi pa nga nagsisimula yung pelikula, nakapikit ka na agad. Pagtapos ang palabas, mag-aangas. Hindi daw siya natakot. Pag matutulog, bukas ang ilaw at sa kumot, nakabalot. Ayaw mo sa aming genre dahil di mo maintindihan. Pero pumasok ka sa ganitong eksena kung saan brutal ang banatan. Kahit maging kakaiba ka, Jonas, sa pagdating sa patayan, ikaw lang ang dudugo. Hindi ka magiging out of this world, Nas. Nandito ka sa mundo ko. Out of this world, Nas. Nandito ka sa mundo ko. Yun, round 1 ni Plasma. Yun, ganun din yung style niya din. Tapos sinubukan niya din magpatawan ng konti, kaso hindi lang masyadong nakuha ng tao yun dun sa parte nung sa pag nanonood sa sinehan. Tapos sa tingin ko din may naka-apekto na din kagad sa kanya yung mga banat ni Jonas sa round 1 na yun nga, yung pagiging yung sa horrorcore, parang nasita na kagad ni Jonas. Pero para sa akin, yung round 1, kung pagbabasihan nyo kung sino yung mas naiangat yung estilo nila, palagay ko mas nakuha ni Jonas yung round 1. Pakinggan natin yung round 2 ni Jonas. Almusal muna kayo mga chong, pandesal. Na may reno. Ulul, no? Ang layo ng mga sinasabi.
Horrorcore tapos yung 4-bar setup, tang ina nagtapos lang sa tae. Ano nakakatakot dun? Kadiri yun. Uking inan to. Ha! Yari ka sa akin. Pansinin nyo ilong ni Plasma. May plus pa. Grabe, nakakatakot. Pag eto nangulangot, buong kamay niya nakapasok. Sobrang laki ng ilong nito. Pag sumigaw ka ng ganto kalapit, may echo. Hindi sa pagmamayabang at hindi rin sa panggagago. Hindi kagandahan yung ilong ko, tol, pero pantao. Yung sayo, wala nang lunas dyan. Hindi naman kasi ilong yan plus prutas yan. Si Kuya Smaglas, pag naka-side view, medyo matangos. Eto, pag naka-side view, hippopotamus. Alam mo, yung ilong mo sa unang titig, pangsisig. Ang kapal eh, oh. Kaya hindi ka nakakakantot eh. Hindi ka pa nakakatikim ng kike? Ano palang silbi ng burat mo plus? Labasan lang ng ihi? Di paano yan? Puro ka na lang jakol. Sayang naman pala yung pinagmamalaki mong tsupon. Virgin pa to si Plasma. At alam nyo ba, yung una niyang niyaya ng sex, pinsan niya pa. Tapos kung makapagkwento kay Ninong Benji with action pa talaga, may nagalaw daw siya nung Valentine's Day, savings niya pala. Alam mo kung bakit walang pumapatol sa'yo, Nagalaw savings pala eh. no? Pag nanligaw ka, bulaklak dalhin mo, wag bungo. Hindi ka talaga sasagutin ng mga babae, tanga ka. Nagyayaya ng stroll tapos karo yung dala. Tara. One time sinubukan na itong kumuha ng pokpok sa Cubao. Sabi niya sa babae, "Miss, pwede ka ba?" Sabi ng babae, "Boss, pas kami sa kalabaw." Kita mo? Pati babaeng bayaran, ayaw kang tanggapin. Ikaw pa babayaran ng babae, wag mo lang siyang galawin. Grabe pala yung sex life mo, plus puro kalungkutan. Siguro nga, yung burat mo nakatadhana lang sa unan. At alam nyo ba kung ano pa yung talagang nakaka-heartbreak? Kung sino pang humo-horror, siya pa yung walang soulmate. Yun, round 2 ni Jonas. Nung una parang pakiramdam ko dahil sobrang nakakatawa yung mga binanat niya nung round 1. Kala ko di magiging masyado effective yung round 2 niya dahil dun sa simula. Pero dito pala yung may nagalaw doon siya ng Valentine's, yung pala savings niya. Tapos yung yung paspo sa kalabaw. Tsaka yung bigyan mo ng bulaklak, wag bungo. Mga ganun putang ay ng katarantaduhan na naiisip. Puta. Diba? Kasi ganun sa akin, personal, pagka minsan nakakaisip ako ng jokes na ibabanat sa kalaban, kahit di naman ako masyadong mahusay sa jokes. Kumbaga pag nakakaisip ako, pag feeling ko nakakatawa, nakakatawa talaga siya. Habang sinusulat ko siya, o kaya pag naisip ko, tapos pinapractice ko na, natatawa talaga ako. Putang ina, yung isipin mo yung kay Jonas na lahat ng halos 3 rounds puro ganun. Tangina, natatawa din kaya siya kung sa kumpara niya si Di ba? Kasi tangina, sakit siguro isipin yung mga ganung banat.
Pero yun, round 2 ni Jonas, okay din. Na medyo na nahatak nung sa bandang gitna. Papunta sa dulo. Yung sa panimula, saktuhan na lang siguro kasi dahil masyadong maganda yung round 1 niya. Kumbaga parang naghahanap yung tao ng mas higit pa doon kasi yung round 2 nila parang non-stop yung tawanan eh. Kaya yun, pakinggan natin yung round 2 naman ni Plasma. Yeah. Ilong, nakasawa na. Akala mo ang tinik. Alisin dito parang pustiso mo na biglang tumatalsik. Seryoso, sandali. Yo, yung style marking, isa ka sa mga nagpauso. Epektibo nung una, kaso masyado mong inabuso. Walang effort dahil umaasa sa bara ng MCing sinusulatan niya. Linya ng iba, laging ina-identify, sarili mong identity, nalimutan na. At dahil dyan, hindi ka mahanay sa mga komedyanteng legendary. Pagdating sa antics, nandiyan na si Shernan Husky. Sa freestyle, si Zaito. Mga tinuring na joking, si Delo Osinio. At huwag ko nang umasang maging old god. Nakareserba na yan kay Basilio. At marami nang nauumay sa mga pinagtagpi-tagpi mong bara. Pinag-iinitan ng purong teknikalan, palibhasa, hindi mo kaya. Para sa mga kagaya mo, ang pagiging lyrical ay disability. Ayaw buksan ng isipan, meron kang technical difficulties. Mga anggulong predictable, yan ang palagi mong aksyon. Nanatili kang nakakahon. Mga anggulong predictable, yan ang palagi mong aksyon. Nanatili kang nakakahon, pwes na yun, mapepermanente ka na doon. Aking combo, delikado. Unang jab, mapaminsala agad pagdagland. Tapos siguradong lahat ay mapapamura sa aking second hand. Pero kulang pa. Lahat At dahil mapapamura. siguradong lahat ay mapapamura. Unang jab, mapaminsala agad. Unang job, mapaminsala agad. Tapos, lahat mapapamura sa aking second hand. Di ba? Mapapamura ka sa second hand. Pagdagland. Tapos siguradong lahat ay mapapamura sa aking second hand. Pero kulang pa. At dahil mahilig ka mag-dissect ng sulat, ako naman maglalabas ng patalim para mag-dissect ng utak. Tingin mo na insulto ang bagong labas na meta? Baliw lang nakakaunawa? Lalagay ako yung ulo ng matalas na metal. Hindi ka na rin mag-iisip ng tama. Hindi na magtatagal yung paraan mo ng pagtatanghal. Pagtapos nito, para ka ng pustiso mo. Bigla ka na matatanggal. Hindi na magtatagal yung paraan mo ng pagtatanghal. Pagtapos nito, para ka ng pustiso mo. Bigla ka na matatanggal. At galit na galit ka sa horrorcore, grabe. At galit na galit ka sa horrorcore, putangin mo. Yun, round 2. Meron din namang mga magandang banat si Plasma. Yung katulad nga nung mapapamura ka sa second hand. Pero para sa akin kasi pagdating sa mga gantong style clash nga, kumbaga paano mo mas may aangat yung estilo mo kontra dun sa kalaban mo. Kasi sa akin, ang pinakang mahirap na kalaban ng technical, hindi yung technical din eh. Para sa akin, komedyante yung pinakamahirap na kalaban eh. Kasi pwede ka nilang gagugaguin keng-keng lang. Ayun yung mahirap doon. Kaya kung technical ka, dapat durugin mo ng gusto yung komedyante para hindi maging ganun ka-epektibo yung kung paano kanya tatarantaduin. Pero para sa akin sa laban na to, dun sa round 2, makikita mo din na mas lamang pa rin yung pag-angat ni Jonas dun sa estilo niya. Gamay na gamay niya yung parang pasikot-sikot ng estilo, kaya mas nagustuhan ko yun. Although, may mga parte din naman, may mga banat din naman si Plasma na natripan ko. Pero kung pagbabasehan lang talaga yung kasanayan dun sa sariling stilong dinadala, mas na-appreciate ko yung ginawa ni Jonas. Kaya yung round 2 kay Jonas pa din. Pakinggan natin yung round 3 niya. Yeah. Hindi ako galit sa horrorcore, tanga. Hindi ka naman kasi nakakatakot, nakakatawa ka. Gagong puta. Puro na lang daw ako ilong. Papalit ka. Papalit ka, hindi ko nagagalawin yan. Puro ilong.
Ilong. Ang ilong ay kailangan natin sa buhay para tayong mabuhay kahit saan tayo mapunta. Pero pag ang ilong mo ganyan, parang sinabi mo namang ikaw lang ang may karapatang huminga. Joke lang. Freestyle na di mo alam. Parang kinapa mo lang, hindi mo alam kung saan babagsak na tugma. Tayo mapunta. Pero ang ilong ay kailangan natin sa buhay para tayong mabuhay kahit saan tayo mapunta. Pero pag ang ilong mo ganyan, parang sinabi mo namang ikaw lang ang may karapatang huminga. Joke lang. Spoken ina mo. Seryoso na. Ngayong round 3 na, pag-usapan naman natin yung uprising. Total, nandito na tayo sa dulo. Suriin natin kung talaga bang turing nyo kay Enigma ay kapatid at kagrupo. Kasi mahal nyo ba talaga si Arik? Mahal nyo ba talaga si Arik? Ngayon, sumagot ka, tol. Bakit nung panahong sinisira ni Akata at ni Apex si Enigma, puro 3GS pa nagtanggol? Si Kuya Shernan, si Emzite, si Pistol, si Lipcram, silang 4 lang lintik. Ang bumoses ng bumoses nung mga wala kayong imek. Buti pa si Kuya Apo kahit papano kay Akata nakipagdaragan. Pinatunayan niya sa sunugan na yung flip-top kaya niyang tayuan. Ikaw, ang laki-laki mong oso, wala kang ginawa. Ang laki-laki mong oso, wala kang ginawa, hayop ka. May pa-horror-core ka pang nalalaman, takot ka naman pala. Oo, takot tong hayop na to. May pa-horror-core ka pang nalalaman, takot ka naman pala. Ano sasabihin mo? Mga squatter kasi kayo kaya sanay kayo sa gulo. Ay, di okay lang pala kupalin si Arik. Ang importante, professional kayo. Tol, nasa battle rap tayo. May karapatan kayong kumibo. Dito sa flip-top, walang edukado. Pare-pares lang tayo ng tayo. Kaso to, walang ginawa. Kukin ang inan to. Kahit nag-post ka man lang sana sa Facebook lang, sa lahat ng mga umaaway kay Arik, mamatay na kayo. Kaso wala Ano nga naman aasahan nyo kay Plasma? Wala naman. Sa battle nga yung horrorcore, ginagawa lang katatawanan. Oo, sa uprising, ikaw lang pinakatanga. Malakas ka lang sa battle, pagbubuhatin mo na. Oo, ikaw ang tagabili ng uprising pag may inuman. Tagabuhat ka lang ng case at tagaluto ng pulutan. Tagahugot ng tinga ni Sayad pagtapos magkainan at tagasuklay ng buhok ni Arik pag di niya natalian. Tagadukot ng kulangot ni Balakid pag may nalimutan. Tagahugot ng ice pick ni Tweng pag may suntukan. Tagahatid ng sabon kay Spade sa pandisalan. At dakilang kakwentuhan ni Kuya Dennis ng Kalibugan. Alam nyo ba kung bakit nakapasok to ng uprising at ampon? Nakitaan kasi siya ni Arik ng malaking pantalon. Tapos matabang weirdo. Yan ang mga gusto ni Bossing. Dapat pangalan na ng grupo nyo, Upbonjing. Pero seryoso, malaki talaga respeto ko sa uprising. Magmula pa noon, mga alamat na sa flip-top na aktibo pa rin hanggang ngayon. Nag-aambag at nagbibigay sa mga bagong henerasyon. Palakpakan natin sila, mga chong. Joke lang yun, pakyo ka pa rin ngayon. Yung round 3, yung punto na sineset ni Jonas nung umpisa pa lang na parang wala daw nasabi si Plasma. Yun, maganda din yung punto na nagamit niya yun, yung angulo na ganon. Di lang din natin alam kung ano nangyari kumbaga sa likod ng camera kung may nangyari ba kasi wala naman tayo dun. Pero yung magamit niya yung bilang angulo para sa tingin ko ano yun, epektibo din yun. Tapos yung malapit pa din doon kasi from seryosong banat naliligo-ligo niya pa din.
yung kaya ka nasali sa pricing kasi nakitaan ka ni Arik ng malaking pantalon, tapos yung bonjing, tsaka yung sa lahat ng umaaway kay Arik, mamatay na kayo. Para yung mga ganung banat na from seryoso tas biglang liliko sa nakakatawa na naman. Yun din yung isa sa mga sa tingin kong lakas ni Jonas. Pero yun, swabe pa din yung round 3 niya. Bahingan natin yung round 3 naman ni Plasma. Yeah. Paborito mong anggulo, kape. Akala mo loyal at walang baho na nilahad. Sa FB, sa inyo ni Bagsik ako naghahanap ng mga bagong i-add. Isa ka rin na puro chicks ang nasa friends list. Ang lupit nito ni Sir. Ang kulit mo daw sa messenger. Sabi nung aking kinukulit sa messenger. Pero tapos na ako sa ganyan. Sapat na sa akin isang babae. Ikaw kung sino-sino ni Yaya ng kantutan tila hindi pa nakakadali. Pero lahat ay nang didiri at tumatanggi sa'yo. Alam nyo ba detalye? Ang hiling mo daw kasi silang kwentuhan tungkol sa tae. Bistado mga galaman mo na wak. Pakinggan nyo mabuti. Nagpo-post ka ng litrato ng asawa at anak kapag nahuhuli. At parehas tayong banlag. Pero ako, sinusubukang ayusin ang paningin na malala. Ikaw ayaw pagalingin ng mata para may palusot pag tumitingin sa iba. Isa pang pinagkaiba ng ating paningin ay aking iaambag. Hindi mo ko makikitang patay dahil pati ikatlong mata mo banlag. Hindi mo makikita ang patay. Banlag. Yo, sa mga may panibagong bitaw, huwag magpaikot sa kanilang pananaw. Ayos lang maging weirdo basta meron kang sariling galaw. Diversity ang susi, kaya panatiliin litaw ang confidence. Ang evolusyon ay kailangan na kailangan. Parang ikaw sa Polydent. Magiging bukod tangi ka lang sa pagiging biktima ko at hindi sa lupit. Dahil sa aking koleksyon ng mga bungo, ikaw lang yung bunge. Sulat mo'y napaka-basic, kaya huwag kang mag-angas, Joe. Sa aking mga kamay, kaya kang basagin, ikaw ay glass, Joe. Mga tulad mo dito sa larangan ay dapat lang itaboy. Katapat mo'y emcing well-rounded. Ano man ang iyong balak, wag nang ituloy. Tiyak na sunog ang estilo mong one-dimensional. Yari ka, boy. Anak ka ng madre, pero walang talabang banal na tubig sa aking apoy. Yeah! Yun, round 3. Feeling ko yun yung pinakamalakas na round ni... Fuck! Yun yung pinakamalakas ni Plasma na round para sa akin. Effective na yung jokes niya, yung dun sa ang kulit mo daw sa messenger, sabi nung kinukulit ko sa messenger yon, tsaka yung pinopost yung pamilya pagka nahuhuli, ganon. Siguro pwede akong pumunta ng konti kay Plasma doon sa round 3 o pwedeng tabla kasi okay din ako doon kay Jonas. Pero sa ngayon siguro tabla yung round 3 para sa akin. Kasi yun yung pinakamalakas na round ni Plasma, tapos para sa akin naman yun yung pinakang di ganun kalakas na round ni Jonas. Kung alam niyo yun. Parang pinakamahinang round niya. Pero hindi kasi siya mahina eh. Kumbaga kung may pagkakasunod-sunod yung rounds ni Jonas, round 3 yung parang nando sa baba. Kaya siguro pwede ko siya ibigay ng tabla o konting-konti kay Plasma. Pero yun, solid na laban. Isa sa mga hindi ko makakalimutan labang napanood ko sa live. Siguro dahil din kay Jonas. Kumbaga, yun, mas na-appreciate ko. Dito na nga nagsimula na mas ma-appreciate ko yung style niya sa pagpapatawa. Kaya solid. Susunod natin siguro mga after ilang araw o linggo panoorin natin yung laban ng Saint Ice. Pero bago yun, comment muna kayo ng mga gusto nyong panoorin. Tapos yun, pilitin natin na sa episode 66, nasa episode 61 na ata tayo ngayon. Episode 66, mai-announce natin yung winner ng giveaways
na mananalo ng tatlong ito yung Rhapsody na cup, tatlo to. Tapos dalawang Black Manila na damit. Salamat sa Black Manila sa pagbibigay nun. Yun. Sa mga gusto pang sumali, di pa nakasali, hanapin nyo na lang yung mechanics dito sa channel. Mahanap nyo yan kung gusto nyo talagang mahanap. Pero dun sa mga nakasali na, dun sa mga nagawa na yung dapat gawin, antayin na lang natin. Yun, maraming salamat. Check nyo yung Rhapsody na playlist. Baka yung hinahanap nyo, nandun na. At ako nga pala si Raffian at itong Rhapsody.